Siguradong matutuwa sa atin ngayon si Inay. Kasi ang dami nating bulaklak na iuuwi eh. O, Crisanta, ba't tahimik ka? Wala. Parang di naman kita kilala niyan. Tahimik ka eh, hindi ka naman ganyan eh. Bakit? Nainggit kasi ako sa'yo eh. Bakit ka naman naiinggit sa akin? Eh kasi kakaiba yung kapangyarihan mo. Kaya mong utusan at magpagalaw ng ibang bagay. Samantalang ako, lumalaki lang ang ugat na ekis sa mukha ko. At wala naman nagagawa yun kundi manakot lang ng ibang tao. Hindi ka naman dapat mainggit sa akin. Kasi itong kapangyarihan na to, hindi naman din natin to pwedeng ipagsabi eh. Tayong dalawa lang ang nakakaalam. Kahit si Inay, kahit si Itay, hindi nila alam. Kasi baka hindi nila matanggap. Sasabihin nila, kasalanan to ng mangkukulam dati. At lalong hindi ka dapat mainggit sa akin kasi kambal tayo. Kung ano ang kapangyarihan ko, kapangyarihan mo din. Sa bagay. Pero mas masaya pa rin kapag may kapangyarihan din ako. Para palagi tayo pupunta dun sa bayan. Tapos uutusan ko yung isip ko na pag-awayin ng lahat ng nanlait sa atin noon. Para masaya. Sira ka talaga. Dalaga ng mga anak mong mangkukulam. Kahit ano gawin yung pagtatago, nakikita ko sa katauhan yung kasamaan. Sino ba yung mangkukulam na yun? Bakit lagi na lang kami inuugnay sa kanya? Ayoko na pag-usapan yan! Kaya ayaw magkwento nila Itay, ay ayaw nilang malaman natin kung kanino nang galing ang kapangyarihan mo at ang pesteng ugat na ekis sa mukha ko kapag nagagalit ako. Bakit sa tingin mo ba galing ito sa mangkukulam? Kung sana lang magkakahiwalay ng dalawa, hindi na sila pag-iisipang isinipa. Ayan, gagawin ko lahat para mapa-opera sila. Oh, mama, bigyan mo sa akin pera mo. Masensya ka na, ayokong gawin to pero kailangan ko ang pera mo. Bigyan mo na. Pati ba patulang ang pagsuyong na kulang? Tayong umaasang hilag at kanluran. Ikaw